Alam niyo po, last Thursday, may meeting po kaming mga pastor at dumating po doon yung staff ng The 700 Club. Ano po? At nung dumating po sila, they were sharing to us the importance of social media. Sinishare nila gaano ka-importante ang social media. In one of their slides, nabanggit nila na ang tao pala ay average Filipinos between ages of 16 and 64 spend an average of 8 hours and 52 minutes daily accessing the internet across all devices. Ibig sabihin, laptop, TV, cellphone, social media platforms, Netflix, YouTube, Facebook, etc. Most of the people will be spending 8 hours or more a day. Naisip kong haba naman nun, totoo kaya yun? May posibilidad ba? Walang umaamin. At doon sa mga, ang haba nun, doon sa mga platforms na yon, ano madalas yung gamitin? Ano madalas gamitin ng tao sa social media? Tama kayo, Facebook, di ba? Facebook kasi yung Facebook, kita mo na agad eh. Di ba? Hindi ka gaya ng Netflix, 2 oras, yung YouTube, manonood ka pa. Ito, pag ganun mo, ayan na, kita mo na agad. Ando na yung gusto mong ma-view sa Facebook at ang daling mag-post, ang daling mag-comment, etc. Ang engagement nandoon. Pero bago pa ho magka-Facebook, alam nyo, nung unang panahon, wala pa naman pong internet noon, tama ho ba? Nung unang panahon, wala pa pong Facebook, pero meron hong Islam book. Inabot nyo yan ng elementary kayo? Naku, inabot ko yan. Panahon namin, diyan pa nga nagkakadiscovera ng may crush eh. Di ba? Ay, crush pala niya. Doon nakakaalaman ng crush. At isa sa mga tanong doon, yung mga tanong doon na batang tanong, ay define love. Ano ba ang meaning ng love? Sa inyo po, ano pang meaning ng love? Sa mga bata, love is blind, para hindi na mahirapan. Love is blind. Total, lagi ka namang, di mo naman nakikita yung pangit sa nagugustuhan mo. Love is blind. Sa may edad na, love is a many splendor thing. Yeah. Kanta kasi yun eh, ng may edad eh. But defining it, pagka tayo po maghahanap ng definition, yung true definition, yung true, not our own definition, but the true definition, the true meaning can be found in a dictionary. Uso pa ba ang dictionary ngayon? Kasi may Google na, may dictionary pa rin. And I believe hindi po yan mawawala as long as we are searching for meaning. The true meaning will always be found in the dictionary. Doon pa rin yan matatagpuan. At alam niyo po, ang pagdating po dyan, kaya tayo maghahanap ng meaning kasi para madali po nating maintindihan. Kaya po nagsasearch ng meaning ang tao, what is love? Kasi para madali niya maintindihan ano ba yung pag-ibig. Meaning helps us to understand things. Kaya pala may meaning. Pero hindi po lahat ng meaning nasa dictionary. Yan lang po masasabi ko. Hindi lahat ng kahulugan ay nasa diksyonaryo. Hindi mo dun matatagpuan. Hindi lahat nandun. Not all meaning can be found in the dictionary or read from a book. Some can be understood only through personal encounter. May mga kahulugan na hindi po sa diksyonaryo makikita. Maiintindihan mo lang sa mga nararanasan mo. At isa na po dyan yung kahulugan ng buhay. Ang hirap po unawain ang kahulugan ng buhay. Ano bang kahulugan ng buhay na to? Diba? The meaning of life is so deep. Kanina love, ngayon life. What is the meaning of life? Alam niyo po, people make mistakes in defining life. Ano ba yung buhay? Ano bang kabuluhan at kahulugan ng buhay? Nahihirapan po ang tao mag-define yan. Meron nga pong definition na ganito eh. Tingnan niyo po. The meaning of life is not simply to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer. I don't think that is the meaning of life. Hirap na hirap ang tao bigyang kahulugan ng buhay. Yung ba yun? To move ahead, to go up, to achieve, to conquer? I don't think so.
Kaya hirap po ang tao pagdating sa kahulugan ng buhay. Yan, hindi niya ma-define, hindi niya mabigyang kahulugan ng buhay. Kaya nga po kahit si Solomon na nasa Bible at known for his wisdom, hirap din ho siya. Even King Solomon in his wisdom struggled to understand the meaning of life. Kasi hindi lahat ng kahulugan nababasa mo sa diksyonaryo o nakasulat. Sa iyong karanasan, doon mo maintindihan ano ba talaga ang buhay. At maging si Solomon, nahirapan siyang i-define ang life. The meaning of life. And today, that is what we will talk about. Tungkol po sa ating buhay sa mundong ito. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin Ecclesiastes chapter 2 verse 1 to 11. Medyo mahaba po to, pero this is Solomon confessing how he has faced life and what did he learn from life. Sabi po niya, I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. But that also proved to be meaningless. Laughter, I said, is madness, and what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine, and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens during the few days of their lives. Nahanap po niya ang kahulugan ng buhay. I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. Napakayaman. I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired male and female singers and a harem as well, the delights of a man's heart. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. Yet when I surveyed all, sabi po niya, yet when I surveyed all that my hands had done, and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. A chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Lord, we thank you today for your word. Most of all, for your presence. Lord, when we gather together, this place becomes a church. Because, Lord, you are with us, and we are here to worship you. Lord, today we want to listen to your word. Allow us to understand more about our life and more about you through your word. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakupo na po tayo. Ang title po ng message ngayon is, What is the meaning of this? What is the meaning of this? Ano bang kahulugan nito? Alam niyo po itong katotohanan sa buhay. What is the truth about life? Una pong katotohanan sa buhay, we are not in control of our life. Sino iniwala hindi ka may control? We wanted to control life, but we are not in control of our life. Ano pong sabi ni Solomon doon? It's like chasing the wind. He did everything he can. He achieved so much, and yet, he's not in control. It's like chasing the wind. Nung makuha na niya lahat, parang wala rin. And that shows that in life, we are not in control. Nangyari na po ba sa buhay nyo that ang ganda-ganda ng plano nyo pero hindi man lang nangyari? Because life doesn't always go as planned. When life doesn't go as planned, it only shows that we are not in control. Di ba? Ang ganda.
Sino dito may magandang plano sa buhay niya? Lahat ba ng plano na pinlano natin nangyari? Hindi. May mga planong gusto mo pero hindi naganap. Kasi hindi natin kontrolado ang buhay. We are not in control. Sa katotohanan, kung kontrolado natin ang buhay, mga kapatid, hindi na tayo makakaranas ng pain, loss, or hardships. But in reality, life bring before us pain, loss, and hardships. Dahil kung kontrolado natin ang buhay, hindi ka na makakaranas niyan. Di ba? The truth is there are hardships, loss, and pain. Even to the most powerful people, even to the most wealthy people, there is pain, loss, and hardships because we are not in control of our life. In total control of our life. Kaya nga po sa mundong ito, mga kapatid, nandiyan pa ho ba kayo? Sa mundong ito, tinitignan natin ang mga successful na tao base sa control. We perceive success as belonging to those who have more control in life. Pag nakita mo yung tao na parang mas controlled yung buhay niya, mas kaya niyang mabuhay na kontrolado niya ang buhay niya, then we perceive success belonging to that person. But if things are not going the way we want to, then we think we're not successful. Because most of the time, we perceive it as belonging to those who gain much control in life. Because ang katotohanan po, wala tayong control eh. Isa pang katotohanan sa buhay, ang buhay po ay maigsi lang at wala kang alam tungkol sa kabuuan ng buhay mo. Wala kang alam tungkol sa kabuuan ng buhay mo. Maigsi ang buhay at wala tayong alam sa kabuuan ng buhay natin. Wala. Yan yung po sabi, sa same book, Ecclesiastes, and same author, sabi po niya, who knows what is best for people during their what? Their short life on earth. Their life passes like a shadow. Parang anino lang na dumaan palang buhay natin sa mundo. No one can tell them what will happen later. Life is short and uncertain. Wala tayong alam tungkol sa kabuuan ng buhay natin. Wala. At maigsi lang ang buhay. Now, have you noticed in this verse, 2 ulit sinabi yung who knows, no one can tell. Napansin niyo yun? Who knows, no one can tell. Ito pong tao na to ay pinakamatalino sa panahon niya. Pero siya pa rin ang nagsasabi na, sino makapagsasabi? Walang nakakaalam. Di ba? Kaya kahit gaano ka katalino, kapatid, wala kang alam sa katotohanan at sa kabuuan ng buhay mo, wala. Life is short and uncertain. Just this week, may funeral service po akong pinuntahan at prior to that, dumalaw ako. At nung dumalaw po ako dun sa Burol, nag-ikot ako sa St. Peter. Tinignan ko ilang taon nabubuhay ang tao. May pinakamatagal doon, 93 years old. Naku, pag ako nabuhay ng 93. Gusto niyo ho bang 93? Kasi meron nang nawawala na ng 39. Wala pong takutan ha. Pero meron ng 39, nawawala na eh. Di ba? Meron 40s, 50s, 60s, 70s. Ganun po yung mga edad. Actually, yung lifespan ng Pilipino, umigsi na nga eh. Di ba? At ito napansin ko, bakit hindi lang uncertain, unfair pa. Yung nyo ba napapansin sa buhay, unfair? Bakit lalaki lagi ang nauuna? Sige, pag-isipan nyo. Pag-isipan nyo. At base sa survey yan, lalaki lagi ang nauuna. May nagre-react na rito. Nai-stress sa asawa. Hindi nga sabi ko, ba't napaka-unfair naman nun? Yung Mr. Lagi nauuna, ang dami kong kilala, baka 8 out of 10.
yung lalaki lagi nauuna. 8 out of 10. Di ba? Taang alam eh. Di ba? Yun yung katotohanan ng buhay. Ano ho? Life. Bakit sinabing short? Kasi po, pag kinumpara siya sa eternity, kahit mabuhay ka pa ng 100, short pa rin yun. Kasi yung eternity can never be counted. Hindi na siya mabibilang. Kaya yung buhay natin sa daigdig, maiksi lang talaga, sabi sa Bible. Para lang siyang aninong dumaan. Yeah. Ganun lang kaigsi. At wala kang alam. Kung kaya ang tao, dahil dun sa hindi na siya ang may control ng kabuuan at wala siyang alam, maigsi ang buhay, hiniisip niya, ano ba tong buhay na to? Ano ba tong buhay na to? Daming pagsubok, ang daming problema. Dami kong babayaran. Yeah? Ano bang kahulugan nitong lahat ng ito? Diba? Kaya ang tao maghahanap siya ng kahulugan sa buhay. Ngayon, minsan, hindi mo nga mahanap sa libro o sa dictionary, hahanapin mo sa kung saan-saan. At dito po, kinukwento ni Solomon, saan niya pinaghahanap ang kahulugan ng buhay. Una niyang hinanap to sa kaligayahan, sa pleasure. Sa recreation, 4 na R po to. 4 na R. Recreation or pleasure. Ano sabi niya? I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. Baka sa pleasure, madiskubre ko ano maganda. But also prove to be meaningless. Nagpakasaya siya. Laughter, I said, is madness. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with. Kaya pala ang tao, alam niyo po, pakinggan niyo ako, kaya pala ang tao naglalasing. Malungkot yan. Hindi niyan maintindihan ang nangyayari sa buhay niya. Ulitin ko. Ang naglalasing, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa buhay niya. Ulitin ko po, ang naglalasing, ang nagiinom, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa buhay niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka maglasing. Hindi, huwag ka mag-inom. Baka hindi naman ako nalasing eh. Di ba? Huwag ka mag-inom. Di pa nga ako lasing eh. Sabi ni pastor, yung lasing lang eh. Yeah. Huwag ka na mag-inom. Kasi ibig sabihin, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Kaya dinadaan mo sa inom. Sabi ni Solomon, sinubukan ko ang kalokohan. Yun yun, sabi niya, sinubukan kong aliwin ang sarili ko sa alak, wala kwenta, sabi niya. And embracing folly, ano yung folly? Kalokohan. Sinubukan niyo ang kalokohan, baka naman tong kalokohan, magbibigay ito sa akin ng kabuluhan. Kahit na kalokohan, sinubukan niya, hindi siya nakatagpo ng kahulugan dun. Kaya yung kalokohan, kalimutan na natin yan. Amen po ba? Kalimutan natin ang paggawa ng kalokohan. Dahil sinubukan niya yung kalokohan, wala namang nangyari sa buhay niya. I wanted to see what was good for people to do under the heavens during the few days of their lives. So makita kung anong meron sa maiksing buhay ng tao sa mundong ito. Pero sabi niya, walang kwenta. Minsan hinahanap natin sa hindi lang sa recreation or pleasure, next R is riches. Na wala pong masama sa lahat ng yan ha. Wala pong masama sa tamang ikaw ay may recreation, wag nga lang po yung mga bisyo, wala rin nung masama sa riches. Wala rin nung masama dyan. Masama bang yumaman? Sino ito gusto yumaman? Taas lahat ng kamay, syempre. Pati ako. Gusto ko rin yumaman. Walang masama dyan. Kaya lang minsan yan ang nagiging trap sa atin para hindi natin makita yung totoong kahulugan ng buhay na wala po dyan. Extra lang po yan sa buhay natin. Salamat kung maging mayaman tayo. Pero minsan sa kagustuhan nating yumaman, dahil akala natin yan ang magbibigay ng tunay na kabuluhan sa buhay natin, dyan tayo nahuhulog sa pagkakamali. Ano po sabi niya? I undertook great projects. Minsan yung achievement gusto natin. Bakit? Baka ito na. Pag na-achieve ko to, ito na yon. Natagpuan ko na yung kahulugan, bakit ako nandito sa mundong ito. I undertook great projects. I built houses for myself. Ang dami niyang bahay. Ang dami niyang achievements. Hindi ho masama lahat yan, ha?
and planted vineyards. I made garden and parks and planted all kinds of fruit trees in them. Para tong may ranch, And I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. He was the richest person. But yet he says, it's nothing. Hindi po masama ang kayamanan, pero pag yan po ang ating inisip na dahilan, kaya tayo nabubuhay sa mundo, nagkakamali po tayo. Yeah? Kaya ang tao mag-a-acquire po, halimbawa, isang sasakyan, tapos yumaman pa siya, naging dalawa pa, parang hindi pa rin na. Baka pag 5 na to, masaya na rin ako at makabuluhan ng buhay, naging 10. Meron nga, naging 40 pa yung luxury car eh. Yeah? Hindi pa rin masaya. Ayun, malungkot siya ngayon. Yung malungkot sila ngayon. Bakit? Hindi yun ang reason ng buhay eh. Hindi masama maging mayaman. Gusto ko maging mayaman. Gusto ko rin maging mayaman kayo. Wala masama po dyan. Hindi kasalanan maging mayaman. But it's not the meaning of life. It's not where we would find meaning in life. O baka naman sa relasyon. Nagkapera ka na, may nakakapag-travel ka na abroad, nagagawa mo na yung gusto mo, nakakain mo na yung masarap, meron ka ng kayamanan, pero parang may kulang, di ba? Kailangan ko ng love life. Kaya ang tao, marami pong nagmamahal, nasasaktan. Kasi pag dyan mo rin nilagay ang buhay mo, kala mo, papasayahin ka, di ba? Hindi nag-work ang lahat ng relasyon minsan eh. Yeah. In relationships. Tingnan niyo po si Solomon, I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. Kasi po binibigyan siya ng kayamanan. Maging ng asawa ng mga hari, ng mga ibang bayan o kaharian, bibigyan ho siya. Kaya umabot na ho sa 700 ng asawa niya, hindi yun lahat ginusto niya, yung iba doon bigay. Bigay lang. Regalo ko sa iyo, asawa mo na yan, di ba? 300 concubines. So all in all, ang karelasyon niya 1,000. Would you imagine? Daig patong kongregasyon na to? 3 ulit? Di ba? O, di ba? Malupit. I acquired male and female singers and a harem as well, the delight of a man's heart. Alam na niya yung ibig sabihin nun, mga kababaihan. Diba? Pero wala pa rin. Wala sa relasyon. Ang kabuluhan ng buhay. Sasabihin ko sa'yo, wala nga sa asawa mo ang kabuluhan ng buhay. Yeah. Minsan nga, kaguluhan ng buhay. Manatawa kayo, no? Ang natagpuan mo, hindi kabuluhan, kaguluhan ng buhay. Gumulo ang buhay ko na pangasawa ko to. Diba? Lalong wala na kabuluhan. Akala ko siya na ang dawan. Ay, ewan ko ba. Kung na-Goldilocks ka na lang, naging masaya ka pa. You're the one, Goldilocks, di ba? Hindi, kaguluhan ang natagpuan mo Di ba? Alam niyo, di ba? Tingnan niyo ang tao, nagkarelasyon ng isa. Hindi ka ba magiging masaya sa isa? O wala na sumasagot. Kaya pag, parang kulang, dadagdagan niya. Dadagdagan, di ba? Hindi pwedeng ganun At isa pa, pagkulang pa rin ang relasyon. Meron ng kayamanan, di ba? Meron ng pleasure, meron na ring relasyon. Okay na, sinagot ka na. Parang kulang pa rin Kailangan sikat ako. Di ba? Kailangan sikat. You need to be renowned as a person. Kilala ako, popular ako dapat. Kaya gagawin ng tao para mapansin siya, sumikat siya. Meron nga sa China Di ba? Nahulog sa, daredevil of China, umakit sa building, walang tali. Di ba? Patay. Kinamatay niya, dulas Hindi na kaya niya akit yung sarili niya Di ba? Tapos meron din French, ganun din. Sa Hong Kong din sila parehas nangamatay. Gakyatan sa building, sikat sila. Kaya nyo to? Hindi nyo kaya. Sikat ako. Ikinamatay nila. At saka kung kasikatan ang gusto mo, kapatid,
Tingnan mo, diyan mo hanapin ang kahulugan ng buhay. Pag may sikat, may nalalaos. Diba? Darating ang panahon, malalaos din tayo. Kaya hindi rin doon eh. Pero si Solomon ay sikat. I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. How was he famous? He was famous for his wisdom. Napakatalino niya. Sikat na sikat siya katalinuhan niya. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. He was renowned. He was famous. Kaya yung kasikatan, hindi naman po masama yan, pero hindi mo rin dyan matatagpuan. Minsan nga yung iba, paglaos na, dun sila malungkot na malungkot. Dahil wala nang pumapansin sa kanila. Laos na eh. Pagkasikatan, may paglaos. At alam niyo po, again, there's nothing wrong with all of those four. But yet, if we were looking for answers there, we won't find real answer or meaning in life. As we fail to find the right answers, we find more questions instead. The more we get confused, lalo tayong nalilito lang sa buhay. Yeah, lalo ka lang nalito. Kasi hindi mo matagpuan. So where do we find the true meaning of life? Ito na po yung sagot dyan. At siya na rin po ang sumagot niyan, si Solomon. Where do we find life's meaning? Life's meaning is found in the author of life. Ang kahulugan ng buhay ay matatagpuan lang sa nagbigay sa atin ng buhay. Ulitin ko. Ang kahulugan ng buhay ay matatagpuan lang sa may akda ng buhay. Ito ay ang Panginoong Diyos. Kaya kung hindi mo pa nakikilala ang Diyos, mabubuhay ka ng litong-lito sa mundong ito. Hindi mo maintindihan ang buhay. Hindi mo maintindihan. The meaning of life can only be found in the author of life. The life giver, it is God. Kapatid, ang Diyos ang may bigay sa atin ng buhay. Amen? Agree ho ba kayo doon? Siya ang may bigay ng buhay. At alam niya bakit niya tayo binigyan ng buhay. The real meaning of life is found in the author of life. It's not found in the dictionary. It's not found anywhere else. The reason why you're experiencing those things, because it must and it should lead you to God. Yung pain mo, yung hardship mo, it should lead you to God, to the author of life. Nasaktan ka, nabigo ka, it should lead you to the author of life. And then as you know God, pag nakilala mo ang Diyos, maintindihan mo ito pala ang kahulugan ng buhay. At sa librong ito, tinapos po niya sa dalawang huling verse ng librong ito. You could check it at home, this book, sa Bible, Ecclesiastes. Tinapos niya sa ganito, na nasa Diyos ang tunay na kahulugan ng buhay. Everything you were taught can be put into a few words. In summary, sabi niya, hindi pa ho ba kayo? Respect and obey God. Irespeto mo at sundin ng Diyos. Now, pumunta na siya sa Diyos. Tingnan niyo ang tao minsan, huli na lang lagi ang Diyos. Sinubukan na niya lahat. Pero sa dulo, sa Diyos pa rin ang bagsak niya. In summary, sa lahat ng ito, sabi niya, respect and obey God. At ano pong sabi niya? This is what life is all about. Ito ang totoong kahulugan ng buhay. Ito ang totoong buhay. This is life. Life is all about God. And God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. At husgahan ng Diyos ang tao base sa buhay niya, mabuti man o masama. The more you know God, the more you would understand what life is all about. Doon lang maintindihan ng tao ang tungkol sa buhay pag nakilala na niya ang Diyos. At habang lalo niya nakikilala ang Diyos, lalo niyang nauunawaan ano ang kahulugan ng buhay. Sa Diyos pala yun matatagpuan. Alam niyo po sa Old Testament, sabi doon, love and respect God. By the way, dalawa lang po pwede mangyari. Ang buhay mo ba ay nagtatanong o ang buhay mo ba ay nagsasabing,
ito ang buhay, natagpuan ko na. Natagpuan ko na. O, ito ba ang buhay? Ito ba yung buhay? But parang is this life? Or this is life? Alin ka dyan sa dalawa na yan? At alam niyo po, ang tinuturo po sa atin ay irespeto natin at mahalin ang Diyos. In that book, sundan niyo lang po ako in that book, He was teaching us, irespeto mo, sundin ang Diyos. Siyempre, alam mong Diyos, gagawin mo yon dahil alam mo may authority siya. Sometimes people would respect and obey someone because he knows that person is in authority. Just like sa office nyo, may boss doon. Sasabihin doon, siyempre, re-respeto mo siya. Di ba? Inuutusan ka susundin mo siya. Because He has authority. And I believe God has the supreme authority. Amen po ba? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. And that is why we need to respect and obey Him because of His authority. Pero alam niyo po, sa New Testament, nabago po yun. Naging mas malalim. Hindi na natin nire-respect at sinusunod ang Diyos dahil may authority siya, nire-respect natin at sinusunod ang Diyos dahil mahal natin siya. Amen po ba? In the New Testament, we were told to love God with all of our heart, mind, soul, and strength. Ang pinakamataas na utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, lakas, at pag-iisip. Ang unang-unang dapat natin baunin ngayong umaga, kung ano bang kahulugan ng buhay, ito'y matatagpuan sa Diyos, mahalin mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Doon pala ang bagsak nun. Dahil kung mahal mo ang Diyos, irirespeto mo at susundin ang Diyos. Alam mo, sa buhay mo, mamahalin mo siya. To love God with all of our heart, mind, soul, and strength. Tandaan natin, your life is not yours. Baka akala natin atin to. Hindi po. Hindi nga tayo may control Hindi nga natin fully controlled ang buhay natin. Of course, we have some control, but we are not in full control of our life. It is God. And to tell you honestly, your life is not yours. My life is not mine. Kaya nga po, dahil hindi ito sa atin, una, sasabihin ko po sa inyo, bawat araw na buhay tayo, regalo yan ng Diyos sa atin. Minsan na po, na lang natin, di buhay naman ako araw-araw Alam mo ba na may tao malakas na namamatay din? Diba? Magpasalamat tayo, buhay tayo. Amen po ba? Your life is not yours, and we are accountable to the author of life what we will do with our life. Ulitin ko po, mananagot tayo sa Diyos na may akda ng buhay kung ano ang gagawin natin sa buhay natin. Kung kikilalanin ba natin siya, o hahanapin natin ang kahulugan ng buhay sa kung saan-saan lang at doon tayo mapapahamak. We are accountable to the author of life with what we will do with it. May pananagutan tayo sa Diyos na may akda ng buhay natin. Ano pong sabi dyan? God will judge everything we do. In secret, whether good or bad. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Sikreto man o hayag, mabuti man o masama. Kaya importante mga kapatid, mabuhay tayo para sa Diyos. I have a personal quote, ang sabi ko po dyan, mabubuhay ng walang kabuluhan ang taong hindi alam ang kahulugan ng kanyang buhay. If you don't know the meaning of life, you will live life na walang kabuluhan. Mabubuhay ng walang kabuluhan ang taong hindi alam ang kahulugan ng kanyang buhay. And where do we find the meaning of life? We find it in the author of life, God, ang Panginoong Diyos. Kaya, kapatid, hindi lang natin mamahalin ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang natin mamahalin ng Diyos, mabubuhay tayo para sa Diyos. We will not only love God, but we will also live for God. And there we find the
true meaning of life when we love God and we live for God. Ito ang kahulugan ng buhay natin. Pagpalain tayo ng Diyos sa buhay na bigay niya sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Pwede ba natin taas ang ating mga kamay? Aming Diyos, malugod ang inyong puso sa amin makita, madama ang inyong kaluwalhatian, aming nais kayo'y papurihan at sundin banan mong kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyong lamang natagpuan. Ang aming nais, O God, ang aming nais, kayo'y papurihan at sundin banan mong kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa iyo lamang natagpuan. Ang kahulugan, O Diyos, ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natagpuan. Samba, aming nais, ang aming nais, kayo'y papurihan at sundin banan mong kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa iyo lamang natagpuan. Aming Diyos. Hallelujah. Tuloy po nating sambahin ang Panginoon. Panginoon, naniniwala kaming kasama ka namin ngayong umaga. Niniwala kami na habang ikaw ay aming sinasamba, kapiling ka namin. Kinakausap mo kami, Panginoon.
Nais ka naming papurihan dahil ikaw ang may akda ng buhay. You created us, Lord. You gave us life. You have a reason why we exist on this earth, Lord. Maraming pong salamat dahil may layunin ka. Bakit binigyan mo kami ng buhay? At Lord, hindi namin matatagpuan ang kabuluhan o layunin sa buhay na ito kung hindi ka namin nakilala, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nakilala ka namin, O Diyos. Nawa, may pakilala ka rin namin sa iba, Panginoon. Na maaari nagtatanong, anong kahulugan ng buhay? Bakit? Why do I feel empty? Why do I exist on earth? Why is this that I have so many questions in my heart about life? That only you can answer, Lord. Only you can bring into clarity in our hearts the real reason why we are alive. Lord, today we just want to thank you. Salamat po, Panginoon Diyos, that Lord, we would not worry if life may be short, and that is the truth about life on earth. But Lord, you have, Lord God, prepared eternal life for those who believe in you. Buhay na walang hanggan sa mga taong nanalig sa iyo. Salamat po, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, naniniwala kami na nakuha namin ang mensahe sa iyong salita, na kami ay magmamahal sa iyo at mabubuhay para sa iyo, Panginoon. The rest will just follow, Lord. Yung kayamanan, Lord, pleasure or whatever it is, Lord God, it will just follow. But the real reason why we are alive, the real meaning of life, comes from you. Lord, we want to love you and we want to live for you, Lord God. Panginoon, marami pong salamat. Nawa mapagtibay pa po lalo ang aming pananampalataya at relasyon sa iyo, Panginoon, habang binibigyan niyo kami ng buhay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. And even now, Lord, I pray for those who are in need today, those who have problems, those who have trials and difficulties, those who are sick, those who are, Lord God, weary and heavy laden. I pray for your touch upon their lives today. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. At Lord, lalabas kami sa lugar na to, pinagpala niyo, pinagkalooban niyo ng kabuluhan, saya, at katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Bless your people now, Lord. And Lord, today we want to give you all the glory, the worship that you deserve. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.